A very, very wonderful, blessed morning to each and every one of us. Umaga na naman po at bawat umaga, opportunity to thank the Lord for His goodness, an opportunity to see the goodness and greatness of His love toward us. Yan po ang pinakamahalagang bawat araw nakikita ng bawat mananampalataya ni Jesus sa kagandahan ng mundo kahit anuman o ano pa man ang nangyayari sa paligid. I'm not saying perfect ang nangyayari sa paligid. Of course not. Kahit daming nangyayari. Kahit daming nangyayaring sakuna, kahit daming nangyayaring mga kakatwa, hindi mapaliwanag sa bawat araw. But it doesn't mean na hindi mabuti ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. I want you to turn with me to Romans chapter 8, my favorite chapter in the Bible. Whole of it, in the whole Bible. Not just some portions, but all. Whole Bible. Sa lahat ng nakalagay sa Bible, itong gustong-gusto kong inuulit-ulit, binabasa ko. Don't get me wrong, I love the Bible. That's the word of Jesus. But pag ito kasi binasa ko, you know what? Bigyan ko po kayo ng summary. Ang Book of Romans, kinoconsider po yan na masterpiece ni Pablo. Obra maestra ni Pablo. No? Alam nyo, pag ikaw ay artist, meron kang isang obra maestra na matatawag na painting o ano pa man yan. Kung ikaw ay singer, meron kang signature song. Kung ikaw naman ay actor o actress, meron kang signature movie na kailanman hindi ka makakalimutan. Ganon din sa damit. May mga signature talaga na yes, lagi maaalala dahil sa brand na yon. Sa mga cellphones, may signature o should I say may flagship. Pwede nating sabihin ang Romans ang pinaka-flagship of flagships sa lahat ng letters ni Paul. Sapagkat dito ibinuod niya ang katotohanan tungkol sa katotohanan ng kaligtasan. Or should I say, bago niya ipinasok yung kaligtasan, tinignan muna niya yung abang kalagayan ng tao na kailangan ng Savior. Na kay Kristo na tayo, hindi na tayo hahatulan. Yun ang pinakamahalaga. Romans chapter 8 begins with no condemnation. It begins na sinasabi sa atin wala ng paghatol ang sino man na kay Kristo. And that's perfect. And that's tuldok. Point na yon. Wala na tayong pag-uusapan pa ron. Ligtas na po tayo. Okay? At ang chapter 8 ng Romans, binigyan din po rito ang ating victorious life. Because we have the victor himself residing in us. His name is Jesus Christ. Palakpak naman tayo. The Lord is so good. Damang-dama po ba natin? Amen. Amen. As you can see, sabi ko, open your Bibles with me, Romans chapter 8. Pero syempre, sa dami po ng Romans chapter 8, babasa lang tayo ng dalawang verses. So, I would like to turn with me to Romans chapter 8 verses 31 and 32. Uulitin ko, Roma Kabanata 8, talata 31 at 32. Sa Tagalog yun ha. Pero English ang babasahin natin. Let's read. Salin po ito ng NASB, no? NASB Bible. Okay. Ready na. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Oh my Lord, ang ganda. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Sa ibang salin, if God is for us, who can be against us? Yung mga balak ng diablong gawin sa'yo, hindi magtatagumpay lahat yan. Talo siya. Tignan mo yung 32. Tignan natin yung 32. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? How will He, sabi niya, together with Him, freely give us all things? Kung yung anak nga niya, hindi niya ipinagkait sa atin si Jesus. Di ba? Yung anak ng Diyos, hindi niya ipinagkait sa atin eh. Yun pa kaya mga kahilingan natin? May kahilingan ka ba sa Diyos ngayon? Tandaan mo, binigay niya na si Jesus. Mahal na mahal niya si Jesus, pero ibinigay niya para sa atin. Yun pa kayang kahilingan mo, napakaliit lang sa kanyang mata. Si Jesus, napakahalaga sa kanya, pero ibinigay po niya sa atin.
Yan ang talagang pag-ibig na unconditional, walang katulad. Ibinigay niya si Jesus sa atin para tayo maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Yan po ang pinaka-importante po rito. Sabi niya rito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? May kinatatakutan ka ba sa buhay mo? If God is for you, ano ang katatakutan mo? If Jesus is for you, if Jesus is with you, anong dahilan para manervyos ka? Anong dahilan para kabahan ka? Be confident of who you really are in the Lord Jesus Christ. Iyan ang pinakamahalaga. And if you know who you really are in the Lord, ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng kumpiyansa. Punong-puno ng hope. Ano ba yung hope sa Tagalog? Pag-asa. Punong-puno ng pag-ibig. Nag-uumapaw sa kapwa ang pag-ibig. Hindi mo na kailangan pang sabihin, uy, bigyan mo siya ng tulong. Uy, bigyan mo siya ng ganyan. Bigyan mo ng ganyan. Hindi. Nag-uumapaw yan sa'yo. Sa iyong puso, gustong-gusto mong gawin ang mga bagay na yon, hindi dahil ikaw ay inuudyokan ng kahit na sino, kundi dahil kalikasan mo nang gumawa ng mabuti dahil ang banal na espiritu ay naka-indwell na po sa atin. So hindi po pinag-uusapan dito, uy ganito siya, uy gano'n. Hindi po yun. Ang isang mananampalataya ay kinapapalooban na po ng Holy Spirit. Okay? Okay? Kaya yung paggawa natin ng mabuti ay natural na lang po para po sa atin because we have a new nature. Tandaan nyo, hindi kailanman makakarating sa langit ang nagmamalaki doon sa mga mabubuting gawang pwede niyang gawin sa kanyang kapwa o pwede niyang gawin sa Diyos. Hindi siya pwede makarating ng langit pag ganyan kanyang mindset. May nakausap akong matanda, sabi niya, yun daw, bautismo sa tubig, nagliligtas daw. Wow. E di wow. Kung nakakapagligtas pala yung bautismo sa tubig, e di yung tubig pala nagligtas sa kanya. Nakakalungkot. Sabi ko, Lord, these people, ito yung mga taong hindi alam ang biyaya mo. Ito yung mga taong hindi nila alam ang grace mo. No? Tandaan po ninyo, tuwang-tuwa si Satanas kapag ka nakakahalin lang po siya. Palagay nyo, gagamitin ni Satanas ngayon yung mga kung ano mga bagay. Hindi. Ang gagamitin ni Satanas ngayon para lilangin ang tao ay ang rehilyon. Mga maling turot, mga maling aral. Okay? Dahil, oo nga naman, pag mali ang aral, maipapasa sa iba, yung maling aral na yan, i-spread. Pero, ang aklat na ito ay napakamakapangyarihan. Naniniwala ako, kinasihan ng Panginoon ito. Kailanman ito, kailanman hindi mabubura, hindi matatanggal ang katotohanan na nandito. Kaya ang katotohanan na nandito ay mag-i-spread sa kahit na anong paraan. In a nice manner, mag-i-spread sa buong mundo. Gagamit ang Diyos ng mga tao upang maipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo, the gospel of grace. Amen? At pag nakabasa ang isang tao nito, especially naging mananampalataya niya at nabasa niya ang Bible, hindi na siya malilinlang sapagkat yung Holy Spirit, habang binabasa po natin ang aklat na ito, nililid po niya tayo. Yan ngayon ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, to lead us into all truth and nothing but the whole truth alone. Okay? So yung kumpiyansa po natin, nandoon lamang po yun sa katotohanan ng pagiging kung sino natin kay Christ Jesus. Mga anak na minamahal, iniibig, prinoprotektahan at ginagabayan. The Lord is so good. Hindi kailanman matatanggal ang biyaya niya sa atin. Pinakaiibig, pinakamamahal at pinakaiingatan. And today, magpapatuloy po yan. Magmamanifest po ang kanyang biyaya sa atin. No? Since si Jesus po nasa atin na po, from the inside to out, lalabas po yan sa atin naturally. Dahil may bago na tayong nature, lilitaw yan ng natural na hindi mo na kailangan mag-effort. May makikita silang glory sa iyong muka. Unlike nung glory ni Moses na nagpe-fade, sa atin nakikita ang glory ni Jesus. Good vibes ka na ba? Kung hindi pa, subscribe ka na. Share Jesus, share Islam. God bless.